Hello mga kapag-ibig! Ayan, happy New Year po sa inyong lahat, no? Sa mga masugid naming taga-subaybay dito sa Ed's Foreclosed Properties Journey at sa mga bago naman naming viewers, welcome po sa aming channel. Nawa po no, naging maayos and blessed po ang pagpasok ng panibagong taon na year 2026 po sa inyo at nawa rin po ay nasa maayos po kayong kalagayan at safe po ang lahat, no? And welcome po muli dito sa ating i-feature no na vlog ngayong araw na ito. And ito pong bahay na ating napuntahan ay dalawa po no and unoccupied properties po siya and within no dito sa Eastwood Subdivision. So ang location po nito is sa Montalban, Rizal. So, meron pong nakapost po muli no, si Pag-ibig website and pasensya na nga po pala kayo kung ngayon lang po ulit tayo nakapag-upload. Na busy na naman po tayo no, nito mga nagdaan na mga araw. Pero don't worry po no kasi alamin po natin itong dalawang bahay na atin pupuntahan kung sulit ba ito hindi. So, ang unang bahay na atin pong ipapakita ay sa may lot 10, block 21, phase 4, Eastwood Residences, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. So, kung familiar po kayo sa area, okay po ito no, na makita nyo at baka kung sakaling magustuhan nyo po yung i-feature natin dito is pwede po kayo makapag-bidding kasi hanggang ang bidding period po nito is sa 16 po, so which is on a Friday. So, ayan po no. Etong isang bahay na ito is single attached po siya na type na bahay pero maganda po dito ay unoccupied po muli. So ayun nga po no, sa mga previous vlog ko po nababanggit ko po na kapag ka naghahanap po kami ng mga for bid namin din no nas mga bahay, ang una po namin kino-consider diyan is kung unoccupied po yung ating property. So mataas po ang expectation ko sa bahay na pupuntahan natin. So tara, atin na po siyang puntahan. Pero bago po ang lahat, ang parati ko pong sinasabi na tayo po ay hindi agent ng Pag-ibig Fund or ng Pag-ibig website, Pag-ibig Foreclosed Properties, wala pong ganon ang ini Pag-ibig, no? And tayo lang po ay nagpapakita ng mga bahay na kanilang binibenta at nagbabakasakali din po na may makuha din po tayo na pwede nating i-bid based dito sa ating mga criteria or sa mga budget, no? So, doble ingat po pala tayo kasi kung inyo pong nakita no sa balita, meron na naman pong naloko na nagpapanggap na connected daw sila sa Pag-ibig na ito po ay isang company at nanghihingi ng pera. So napabalita po yan and na-feature po yan no sa news no sa and uulitin ko po muli, tayo po ay hindi nagsasagawa or kumbaga magsasawa na magbigay ng paalala sa inyo na wala pong ganon ang Pag-ibig Foreclosed Properties or kahit ano pong Pag-ibig no, ahente na Pag-ibig, wala pong ganon na meron silang ahente. So wala din silang kahit anong kumpanya na nag-aasikaso ng kanilang mga properties dahil ang tanging paraan lang sa ngayon para makabili ka ng bahay sa kanila ay through their website and online po yan. So online nyo po yung ibibidding. Kung gusto nyo pang mag-submit kayo ng offer, ay dun po kayo mismo pupunta sa online website ni Pag-ibig. And mag-aantay lang po kayo kung kayo po kung kayo po yung nanalo or kung kayo po yung highest bidder. So, just in case naman na hindi, no, na magbaback out yung winning bidder at kayo ang next na highest bidder, ay sa inyo po ito i-offer na Pag-ibig. So, sa Pag-ibig office lang din kayo makikipag-transact at hindi sa ibang venue. So, uulitin ko po muli, wala pong company, no, na nanghihingi ng pera or kahit may kinalaman po yan financial dahil si Pag-ibig po ay wala pong ahente yan na connected sa iba't ibang tanggapan. So, kanina nga po as usual ay nanggaling po kami sa may Commonwealth Avenue. Tapos kami po ay pumasok sa may kalsada patungo sa Payatas Road na parte pa din ng Quezon City. So, approximately from Payatas ay nasa 4 kilometers lang po ang layo niya papunta sa target destination natin for today. Kaya masasabi ko naman po na hindi po siya ganun kalayo sa Metro Manila. So, kayang-kaya po siyang ibiyahe ng madali.
So, ayan, nung nagpunta pala kami dito sa Eastwood, sa may daan, sa may ilog po tayo dumaan. Meron din pong isang daan sa main road, tapos kakaliwa kayo sa may Lovers kung tawagin nila. So, parang ito po yung mall na papasok po sa may left side, no? Ito po yung building kung saan makikita nyo din yung Pure Gold. Yun po yung isang daan. At sinubukan ko lang po din, no, naming daanan yung doon sa may tabing ilog. So, dalawa po kasi yung daanan dyan and dito po kami dumaan sa area na ito. Ayan, so kung makikita nyo po, no, pinapakita na po natin yung unit. And uulitin ko po, ito po ay located sa Lot 10, Block 21, Phase 4, Eastwood Residences, San Isidro Rodriguez, Montalban, Rizal. So, based dito sa nakikita nyo po, no, this is a single attached property type and meron pong 70 square meters na lot area. And for the floor area naman po is 25 square meters. So, again, this is an occupied property under title consolidation po. And ayun nga po, ang starting bid offer dito ni Pag-ibig is nasa 1,035,900 pesos po. And uulitin ko po, no, this is a minimum bid offer. So since nasa bidding po tayo, nagbibid po tayo, dito po kayo mag-start na mag-bidding sa offer na to. Pero ang usually pong ginagawa namin, no, kapag nagbibid kami, nag-a-add lang po kami ng, ako usually talaga 5 to 10% yung ina-add ko dun sa amount na minimum bid offer ni Pag-ibig. Kasi katulad nga niya, no, kung medyo budget friendly po talaga yung hanap nyo, hindi po kayo pwedeng magtaas sobra eh. Or kung gusto nyo po talagang kayo yung maging panalo dun sa bid, pwede nyo naman gawin na mas mataas yung offer. Pero ako, ikino-consider ko rin kasi na, syempre, kung sakaling ako yung manalo dyan, mag-shell out ka kasi kaagad. Kumbaga, mag-equity ka dyan, no? And mag-shell out ka nung 5% na kailangan mong ibigay para makonsider na mapasayo yung property. So, kung binid mo yan ng 1.5, no, million pesos, like for example, no, ang kailangan mong ibigay dyan kaagad on the spot kay Pag-ibig kapag tinawagan ka niya at ikaw nanalo is 5% po nung 1.5. So, medyo mataas po yan. And, dun nga po tayo magbe-base. Kasi kung wala po kayo nun, hindi po kayo iintayin ng Pag-ibig, no, para magkaroon. So, ang mangyayari niyan, kung magba-backout po kayo na highest bidder, mapupunta po yan sa second highest bidder. Kaya usually po, yung ginagawa ko po dyan, ako, no, personally, nag-a-add lang po talaga ako ng 5 to 10%. Kasi, kung kukomputing ko po, yun po yung kakayanin ko kumbaga na i-shell out doon sa property na gusto kong i-bid. And kung nagustuhan ko naman po talaga yung lugar, and sa tingin ko po, no, maraming magbibid na mga kagaya ko, medyo tinataasan ko po yung presyo. But then again, nandun po ako sa range na yon. So, ayan po, showing the unit po muli. So, dito po sa street na to, okay naman po, no? As you can see, medyo napabayaan talaga yung yung unit. Pero ang kagandahan naman doon, yung skinita, yung kalye, yung papasukan, yung subdivision, hindi siya ganun kakalat. So, parang sa akin, kung sa tahimik, no, medyo tahimik naman, I think, yung lugar. Pero, yun nga po yung pinaka-property, no, napabayaan na siya. So, yan, madamo na siya, makalat, masukal. Pero, usually, kung ano kasi yung ibibid mo, as is where is po tayo dito kay Pag-ibig, foreclosed property. So, kung ano man yung nakikita nyo dyan, kayo na po mismo lahat magpapaayos niyan. Kaya dapat, no, maging wise din po tayo doon sa pagbibid natin. Kasi kagaya niyan, kung gusto nyo pong mapa sa inyo talaga, medyo tignan natin kung hanggang saan yung budget na kakayanin natin. So, ayun po, no, etong unit na ating ipinakita. And for the next one naman po na unit, ay makikita naman po natin yan dito kay East Meridian Residences. So, ito pong second na unit na pinapakita natin is located din naman po siya dito sa atin na within the rin po, no, the area din po ni Rodriguez Rizal, no, dito po sa Lot 50, Block 5, Phase 1 East Meridian Residences, San Isidro Rodriguez Rizal. So, same lang po kay Eastwood Residences na pinakita natin kanina na single property type and meron po siya na 86 square meters. So, actually, this is
more than the first one, kasi 70 square meter yon. And yung kanyang floor area is 25 square meter. So, naglalaro po siya doon sa ganong amount yun sa kanina, nasa 1 million, no? So, ito naman pong minimum bid offer nila na starting dito is 1,191,515 pesos. So, medyo mas lumaki kasi, no, ng 16 square meter yung lot area niya since 86 square meter ito. And again po, ang kagandahan po dito is unoccupied po muli yung property, and this is under title consolidation pa din. So, ayan po, no? Kung gusto nyo pong mag-bid dito, you can start bidding po dito kay Pag-ibig foreclosed properties. Search nyo lang po dyan yung Pag-ibig Fund, and then under the foreclosed properties, dun po tayo sa 45, with 45% discount po kasi to Itong mga napili natin dito, up to 45% discount. So, super sale po siya. Kumbaga, kung mahilig kayong mamili, no, ng mga sales sa mga malls or ng mga products, same as ganun din po yung ginagawa ni Pag-ibig ngayon. So, meron din po siyang mga sale or mga off, 35% off, 45% off on winning bid. So, ayan po, muli, kung nagustuhan nyo itong furniture natin na lugar at nakita nyo po na maganda po talaga, you can start your mag-browse po kayo, no? And mag-start po kayo mag-bid. Kasi hanggang January 16 po yan, 2026. So, until Friday, 11:59 p.m. So, usually po yung end ng bidding nila is until, kumbaga, hating gabi bago mag midnight yan. So, ganun po usually yung ating bid dito sa Pag-ibig Foreclose. And huli, no, nag-search din po kasi tayo dito kay Noah Flood Up, and usually po, no, nag-check din po kami dito talaga palagi, and makikita po natin na may ilang areas na binabaha sa paligid, pero yung mismong bahay ay di naman binabaha. And ayon din po dito sa mga nakatira, no, na napagtanungan natin is may kumbaga hindi talaga sila kumbaga naaabot. Pero syempre, dahil malapit pa din siya sa Marikina River, ay hindi naman siya 100% na safe sa baha. Kasi kung makikita nyo po, and kung familiar po kayo sa lugar, yung dinaanan po natin na along the road na papasok sa Lovers, no? Yung po yung parang ilog doon na connected sa San Mateo, no? And 'di ba, San Mateo is connected dun sa Marikina River. So, kapag may time na parang naaabot kasi ito itong ilog dito sa dinaanan natin, meron pang alternative way na isa, dun naman yan sa may kabilang side ng daanan. So, meron siyang, kumbaga, dalawa na daanan along the area. So, yun nga po muli, yung mga dinadaanan is binabaha, pero ang importante, no, hindi naaabot ng baha yung mismong kinakatayuan ng subdivision mo, kasi mahirap na yun kung aabutin ka ng baha mismo dun sa subdivision. So, of course, sa fault finder din po, no, tinignan din po natin dito sa Fivox fault finder, and makikita rin naman natin na may ilang metro po ang layo niya sa isang fault line. Doon po yun sa may main road, banda, ay nandun po kasi yung East Valley Fault. So, kumbaga, dito sa East Valley Fault, no, malapit to sa Calabarzon, usually dito sa Rizal, pero hindi naman po mismo doon sa way na to kung papunta dito sa subdivision, kasi nasa kabilang banda po siya ng main road. And ayun po, kung ito po, no, vlog natin is nagustuhan nyo, nakatulong po sa inyo, and meron pong mga naghahanap talaga dyan ng home buyers, especially ngayon na pagpasok ng taon, usually, 'di ba, yung ating mga gusto sa bagong taon, bagong bahay, bagong trabaho, no? At least dito kay Pag-ibig Foreclosed Properties, sure na talagang okay, kasi legit. Compare kasi sa mga home developer, no, mas mahal talaga yung mga binebenta nilang bahay. And of course, if naman kaya ng budget mo, wala namang kaso yun, no, depende pa rin talaga sa iyo kung saan mo gusto. Pero kung ikaw mahilig ka dito sa mga foreclosed properties and nagugustuhan mo rin yung patakaran ng Pag-ibig foreclosed, ayan po, nawa po ay nakakatulong po sa inyo ito, no, sa mga home buyers dyan. So, again, thank you so much po pala sa mga bago naming subscriber. And kung nagustuhan niyo po muli itong ating vlog,
don't forget po no to hit that subscribe button. It's totally free po and nakaka-help po talaga siya sa paglago ng ating channel. And kung nandito po kayo at gusto niyo po na lagi po kayong na-feature dito sa or na-notify po sa ating mga panibagong uploads, pwede niyo pong i-click yung notification bell dyan para hindi po niyo ma-miss yung ating mga bagong uploads pa. And kung nagustuhan niyo po yung video din po, at meron po kayong gusto na i-comment, pwede nyo pong i-drop yan dito sa ating comment section. So, I'd love to hear your thoughts po muli mga kapag-ibig for close and your question. So, I hope nasa mabuti po muli kayong kalagayan. So, much love everyone. This is your Eds for Close Properties. See you in my next vlog. God bless!